Ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating special coverage ng Alerto sa Lindol. May makakausap tayo, residente naman sa Davao City, si Jenny Kanya. Jenny, good morning sa programang Kabayan. Yes, hello. Oo, Jenny, so taga Davao ka, ikaw ba naramdaman mo yung intensity 5 na umabot dyan sa Davao City? Yes po, around 9:43 AM po nag-umpisa yung lindol. Medyo maano lang naman siya, hindi naman siya ganun kalakas nung umpisa, pero sobrang tagal natapos and then naramdaman namin na bigla na lang talaga siyang lumakas din. Nagsilabasan na kami. Nasa bahay ka? Ano nangyari yan, Jenny? Opo, nasa second floor ako ng bahay namin, tapos diretso na kami bumaba, tapos lumabas na kami kasi even yung mga paglabas namin, yung mga sasakyan, tumigil na rin kasi hindi sila makapagpatuloy ng pagdadrive. Okay. So nahirapan din kami lumabas kasi sobrang lakas talaga ng lindol. Okay, bali intensity 5 kasi yung naramdaman dyan sa Davao City, although 7.6 dyan sa Manay, Davao Oriental, pero dyan sa kung kinalalagyan mo, wala naman nakita ka na somehow, yung katulad ng tinitirhan mo, wala naman nagkaroon ng pagbitak o yung structural defect yung inyong tinitirhan? Yung sa amin naman po, medyo maganda kasi pagka-structure ng bahay, so wala talagang bitak. Pero within the area, merong school na malapit sa amin. Yun marami talaga ang bitak. Medyo may may mga butas na yung pader because of caused by the earthquake. Bali, sinabi mo, eskwelahan. So, ang alam ko, yung ibang lugar, sinuspindi na yung klase. Pero dyan sa lugar mo, suspendido ba ang klase ngayon? Po. Yes po, we receive a call from the teachers right away, right after the earthquake, na ipasundo na lahat ng mga bata kasi baka daw may mga aftershock pa, which is really true. As we speak, nasa more or less 5 na aftershock ang naramdaman namin. Meron pa mga aftershock pa? Mga 5 times pa na? Yes, after po nitong almost an hour ago? More than an hour ago? Yes po. Malalakas din ba yung aftershock? Hindi naman ganun kalakas, pero ramdam pa rin talaga. Okay, pero yung kalye, dyan sa lugar ninyo, wala bang nangyaring mga bitak or pati, kasi kanina nakausap ko yun sa Pakipato District, no? Yung isang reporter doon ng FMR, wala daw kuryente. Dyan ba ay may kuryente? Yung some parts walang kuryente. Kanina nawala, pero bumalik naman kagad. May narinig kami during the earthquake, may narinig kaming may sumabog sa labas. Baka transformer or I don't know, pero may sumabog na narinig namin during the earthquake. Pero ngayon, meron na kami kuryente ulit. May nangyari din kasing Jenny, na pagyanig noon na 2019. How would you compare? O kung nandiyan ka pa nung time din na yon, makukumpara mo ba sa naging karanasan mo kanina? This by far siguro is the strongest that I've experienced personally. Mas malakas to? Kasi nahirapan kami lumabas nahirapan kami maglakad palabas. Tutumba kami. Even my son sa school, sabi niya natumba siya when ito. going out. Ito. Sa 2019 naman, yung malala lang doon is maya-maya yung earthquake talaga. Pero ngayon, by far, ito yung pinakamalakas. Nakita naman siguro sa CCTV na I posted on my social media account na I posted a video na nung lumabas kami. And ang nakakatakot was it took a while bago natapos. Sobrang tagal niya nag-last yung lindol. Hindi siya yung recent na I was in Cebu nung lumindol sa Cebu sa Bugo. I was there. So iyon kasi mabilis lang natapos Parang very quick lang tapos na agad. Etong dito sa Davao ngayon, sobrang tagal niya natapos. Siguro mga more than 2 minutes atang yumuyug-yug pa yung Actually, pinakikita natin, para lang dun sa mga televiewers din natin, yung merong TV, di ba? Pinakita mo, yung may kuha ka nung parang nahihirapan kayo lumabas, di ba? Palabas ng inyong tinitirhan. Somehow, yung medyo, yung pagyanig, di ba? Yan, pinakikita natin. Sobrang hirap talaga lumabas kasi malakas siya, sobrang lakas niya. And yung actually nung palabas na kami, mas lumakas siya while we were already out sa bahay. So, yun yung kinatakot namin kasi mas lumakas pa siya. Okay. Sige, maraming salamat for sharing your story. Thank you, Jenny. Okay po. Sige po. Okay, ingat kayo dyan. At siya ho ay residente sa Davao City. Intensity 5 ang naramdaman doon.